Pinasaya ng Bucks itong free agency mga idol dahil sa mga sunod-sunod nilang galaw ngayong day 2. Marahil alam nyo na rin yung mga ito pero i-recap lang natin yan ng lahatan. Tapos may mga ibang transactions din naman na nangyari sa ibang teams at hindi lang naman itong Bucks. Pero sila kasi yung pag-uusapan natin sa mayorya ng video na ito. Noong day 1 ng free agency, gumawa na rin po ng moves itong Milwaukee at ibinalik nila sina KPJ, Taurean Prince at Gary Trent Jr. sa kanilang team. Mga rotational players po itong tatlong to kaya positibo yan. Then sa day 2, positibo na naman po ang bungad ng Bucks sa free agency kasi nasulot nila itong si Miles Turner papalayo ng Indiana. Pipirma siya ng 4-year $107 million contract dito sa Bucks. Personally, isa ito sa mga hindi ko po inaasahang transactions kasi all signs naman ay tumuturo na i-extend ng Pacers itong si Turner gawa nung naging parte siya ng road to finals nila nitong nakaraan lang. Pero gawa nga raw po ng pagtitipid ng mga may-ari ng Pacers, hindi na sila naging willing na pasahurin ng malaki itong si Turner. Kawawa yung mga Pacers fans mga idol, nasira na lang ang team nila ng ganun-ganun lang pero goods na goods to para sa Bucks. Fit na fit talaga si Turner sa naging role din po ni Brook Lopez in the last 7 seasons niya dito sa Milwaukee. Stretch big who can defend the paint effectively. Masasabi kong lumakas talaga ang Bucks sa signing na ito. Pero at the same time mga idol ay pinahina rin po ng Bucks ang mga sarili nila kasi mas hindi ko po expected na basa-basa mo lang i-wave itong star player nyong injured pa. Legit, hindi ko alam kung nangyari na ba to sa history ng NBA na inichepwera mo na lang yung star nyo ng ganun-ganun na lang. Tila hindi kasi pinag-isipan talaga at malaki pa po ang natitira sa kontrata ni Dame. May $113 million pa. Hindi pa po expiring kasi sa 2027 pa talaga sa pagkakaalam ko mag-e-expire ang kanyang kontrata. Kaya in-stretch po ng Bucks to into 5 years at babayaran po si Dame ng Bucks hanggang 2030 mga idol. Kahit nasabihin nating pumirma na siya sa ibang team. Around 22 million po yung ibibigay ng Bucks dito kay Dame per year na talagang makaka-apekto din sa cap space nila moving forward. Parang nagbabayad ka ng player na worth 22 million pero never naglalaro sa inyo. Tila mas okay pa siguro na antayan na lang nila si Dame na gumaling sa injury niya next year, maybe hindi nagbago yung laro niya. Though wala naman din kasing kasiguraduhan sa ganon. Torn Achilles yan at si KD pa lang po ang tanging player na masasabi mong hindi bumaba ang laro matapos niyang magkaroon ng injury na ganon. 34 na rin po si Dame, same age po noong napunit din ang Achilles ni Kobe tapos he was never the same na rin pagkatapos nun. So malaking risk talaga yung pag-aantay kay Dame at masasayang yung isang taon ni Giannis. Tsaka hindi po nila mapapapirma si Turner kung hindi sila magsished ng malaking salary at matataksan din sila ng malaki kung hindi. Sadyang unprecedented lang din yung nangyari mga idol na bad trip pa nga raw si Giannis sa ginawa ng Bucks eh. Baka sumpungin yan, mag-request bigla ng trade. Kesyo ganun lang tinatrato yung mga star players nila. E di sinira lang ng Bucks yung team nila kung ganun. Though may mga ibang moves pa sila mga idol tulad nitong kinuha nila si Gary Harris sa free agency sa isang 2-year deal daw. Additional wing depth po itong si Harris at okay pa rin naman yan. Pwede pa talaga ilagay sa rotation bilang parang 3&D na player. Tinrade din po nila si Pat Connaughton tapos 2 second round picks sa taong 2031 at 2032 papuntang Hornets at makukuha nila si Vasilije Micic. Serbian player po itong si Micic at yan yung star guard nila na pumalit kay Teodosic mga idol. EuroLeague MVP din ito sa mga hindi nakakaalam kaya mabibigyan siya ng pagkakataon na maging starting guard ng Bucks kung sakali. First time yan sa kanyang karera sa NBA. Kinuha rin po nila pabalik si Jericho Sims na nag-resign sa isang 2-year deal din daw. Yung big man to na napakataas tumalon at naging parte rin po ng rotation ni Doc Rivers last season. Ang iba pang mga transactions ngayong day 2 ay tinrade po ng Kings si Jonas Valanciunas papuntang Nuggets kapalit po ni Dario Saric. Good addition tong si Katukayo sa Denver mga idol. Tapos related pa rin sa Kings, kukunin din po nila si Drew Eubanks pagkatapos siyang i-wave ng LA Clippers. Para sa Nuggets naman din, si Tim Hardaway Jr. ay pipirma din po sa kanilang team sa isang 1-year deal. Sandro Mamukelashvili, yung Georgia na nakalaban ng Gilas, ay pipirma naman po sa Toronto Raptors sa isang 2-year, $5.5 million deal. Also para sa Raptors, in-extend po nila ang kontrata ni Jakob Poeltl, 4-year, $104 million naman din ang extension na ito. Para sa Boston Celtics, kinuha nila si Josh Minot sa isang 2-year, $5 million deal. Tapos ite-trade na rin po ng Miami Heat itong si Duncan Robinson sa isang sign and trade deal papuntang Detroit Pistons. Bale, pipirma po si Robinson ng isang 3-year $48 million deal sa Miami tapos isi-ship siya papuntang Detroit kapalit si Simone Fontecchio. Si Treyman naman balik Charlotte Hornets sa isang 3-year $24 million deal. Yan lang mga idol yung mga happenings dito sa day 2 ng free agency. Pinasaya lang talaga tayo ng Bucks kasi ginulat nila tayo tapos ginulat ulit ng mas malala.
Panigurado naman mga idol ay pinag-isipan nila yon, although sa paningin natin ay hindi. Yung ganong decision na i-waive lang ng basta si Dame. Kasi mahihirapan silang papirmahin si Turner if hindi. Sadyang hindi lang talaga maganda tignan. Inisyapwera lang kasi habang injured pa. Kaya ano po ang masasabi nyo sa mga nangyari ngayong day 2 ng free agency mga idol? May usad na ba yung team mo? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB, and as always, hanggang sa muli.